Bago tayo magsimula sa bago nating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Isang taon na ang nakakalipas, ang ating bida ay isa pa lamang normal na tao, ngunit makalipas nito, siya ay nag-mutate sa isang monster lord. Nasa 10 taon na ang nakakalipas, ang mga genes ng mga halimaw ay nag-umpisang magpakita sa ibang mga tao, at kapag ang mga genes ng ito ay na-awaken, ang mga taong kontaminado ay nagbabagong anyo bilang isang halimaw, at ang mga utak ng mga ito ay kinokontrol ng walang hanggang pagkagutom at nakakatakot na kamalayan mula sa kailaliman ng lupa. Sa ganitong paraan ay ang ating bida ay naging isang halimaw, isang instrumento upang wasakin ang mundo. Matapos na umatake ang mga halimaw sa mga tao, ay bigla naman na may dumating na kung sino, at sinabihan ang lahat na lumikas na at siya na ang bahala sa mga ito, kaya naman ay agad nitong tinawag ang malaking halimaw na nasa kanyang harapan, at sinabihan na huwag nitong hayaan na maangkin ng halimaw ang kanyang kamalayan, maya-maya naman ay may kung ano ang nangyayari dito. Matapos ng ilang sandali ay bigla naman na nag-alangan ang malaking halimaw, na agad naman na napansin ng babae, at masayang napasabi na ang halimaw na walang utak ay hindi akto ng ganito, at mukhang nakabalik na ito sa kanyang kamalayan. Ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang babaeng hindi siya iniwan sa kanyang panig anumang mangyari, at kahit maging ano pa man siya, kahit pa siya ay naging halimaw, ay hindi siya nito sinukon, at palaging sinusubukan na gisingin ang kanyang kamalayan. Ngunit sabi nito na kahit nagawa na niyang makabalik, ay naabot na nito ang kanyang limitasyon bilang isang halimaw, at hindi na niya magawa pa ang makontrol ang kanyang sarili, kaya naman dahil sa bagay na iyon, ay nagawa niyang wakasan ang buhay ng babaeng ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kaya naman matapos niyang mabigyan ito ng malakas na pag-atake, ay bago ito mawala ng buhay, ay sinabihan pa niya ang ating bida na huwag nitong hahayaang muli na kontrolin siya ng halimaw na nasa kanyang katawan. Nang mawalan ito ng kanyang buhay, ay agad naman siyang nilapitan ng ibang mga halimaw na nasa kanilang paligid, at doon pa lamang siya tuluyan na nagising mula sa pagkontrol ng halimaw sa kanyang katawan, kaya naman gamit ang isang malakas na pagwas-iwas ng kanyang kamay, ay nagawa nitong paslangin ang mga halimaw na papalapit sa babae. Sa galit nito sa nangyari at sa nagawa niya, ay habang papalapit ang mga halimaw ay sinabi nito na silang mga halimaw na nagawang sakupin ang kanilang mundo, ay uubusin niyang lahat. Dahil dito ay nag-umpisa na siyang atakihin ang lahat ng mga halimaw, at habang nangyayari ito ay napasabi na lamang siya na hindi niya magagawang tanggapin na sa ganito na lamang mauuwi ang lahat, ngunit dahil sa huli na nang muli siyang nakabalik sa kanyang kamalayan, ay nagawa na siyang dumugan ng ibang mga halimaw, at unti-unti na lamang na nawala ng kanyang buhay. Nang bigla naman itong nagising habang napapasigaw sa pangalan ng kasama nitong babae, at nang matauhan ay napasabi siya na hindi ba ay nagawa siyang paslangin ng napakadaming halimaw na pumulibot sa kanya, matapos ay napalingon ito sa isang resibo sa kanyang tabi, at nakita ang petsa, at ito ay ika-15 pa lamang ng Hunyo. Ito ay ang ika-6 na araw matapos ng naganap na college entrance exam, ang araw bago maganap ang gene test, at kinabukasan ay malalaman nito na ang kanyang genes ay nagtataglay ng monster genes, at mula doon ay lalagyan siya ng tracker sa katawan, na kamumuhian at katatakutan. Nang bigla naman siyang natigilan ng may nagsalita sa di kalayuan. Sabi nito sa kanya na narinig na nito ang lahat patungkol sa kanya, bukod doon ay dinala siya nito sa isang hotel ngunit ibang pangalan ang binabanggit nito, nang bigla naman siyang napasabi na mukhang nabigyan siya ng pagkakataon upang muling mag-umpisa. Nang napahintong naman ito nang maramdaman na may kung sino ang tumatawag, kaya naman nang tignan niya ito, ay napasabi siya na pamilyar sa kanya ang avatar nito sa kanyang cellphone at ang paggamit nito ng emoji. Kaya naman ay napasabi ito sa kanyang sarili na ngayon ay sisiguraduhin na niya na magagawa na nitong maprotektahan ang babaeng ito sa buhay na mayroon muli siya, ngunit ang katotohanan na mayroon siyang monster gene sa kanyang katawan na hindi na maaari pa na mabago, ngunit sa buhay niyang ito, ay sisiguraduhin niya na magagawa na niyang makontrol ito. Kaya naman sabi niya na kailangan niyang maging preparado bago pa tuluyan na ma-awaken ang kanyang monster genes,
At mayroon pa siyang 1 taon para dito, at ang parang kung ano na komokontrol sa kanya upang maging isang halimaw siya na gustong wasakin ang mundo, ay sisiguraduhin niya na magbabayad. Nang bigla naman siyang natigilan nang may kakaiba itong naramdaman sa kanyang katawan, at napasabi na isa itong mutation, at ang pagkakaalam niya ay magmumutate lamang siya matapos ng 1 taon, bukod doon ay ang trigger para sa mutation ay ang mapunta ang kanyang emosyon sa limitasyon nito, at sa tingin niya na sa oras na muli siyang nabuhay, ay ang kanyang emosyon ay naabot na ang limitasyon. Nang bigla naman na lumabas ang babaeng naliligo dahil sa may kung ano siyang narinig, kaya naman ay agad nitong tinanong si Shinkan na kung may mali ba sa kanya. Nang napalingon naman siya dito ay napasabi siya na sa ganun lamang, ay ang kanyang plano ay sa tingin niya ay mas mapapaaga ng kaunti. Dagdag pa niya na walang paraan upang magawa niyang patulugin muli ang kanyang awakened monster genes, ngunit hindi nito kayang kontrolin ito, kaya naman ay kailangan niyang mapakain ito bago pa mabaliw ang halimaw sa kanyang katawan sa labis na gutom. Mayroon pa naman siyang oras kahit na paano, kaya naman ay kailangan muna niyang bayaran ang kanyang emosyonal na pagkakautang sa kung sino. Kaya naman ay diniretso na nito ang babae at sinabi na hindi siya nararapat para sa kanya, kaya naman ay dito na nila tatapusin ito, ngunit nagulat naman siya dahil sa paglabas ay nakita nito ang ibang mga babae na naghahantay sa kanya. Narinig naman ng isang babae ang sinabi nito kaya naman ay tinanong niya si Shinkan na kung ano ang sinasabi nito, dahil naghantay sila upang magbinata ito, kaya naman bakit dito na niya tatapusin ang lahat. Matapos ay sinabi nito sa ating bida na mag-date muna sila, dahil ang kanyang ate na ang bahala sa lahat, na hindi naman sinang-ayunan ng isa pa at sinabi na lumaban ito ng patas, na sinang-ayunan naman din ng isa at sinabi na ang nais lamang niya ay masubukan niya ang mabembang kahit na sa isang gabi lamang. Dahil doon ay agad naman siyang tumakbo palayo sa mga ito, at sinabi sa kanila na buo na ang kanyang desisyon, at hindi na niya nais ang gawin ang nais nila. Kaya naman habang papalabas, ay napasabi ito na ang mga salita na mula sa mga babae ay puro mapanlin lang na kasinungalingan. Sa kanyang nakaraang buhay ay nang nalaman ng lahat na siya ay mayroong monster genes, ay ang lahat ay ninais na tumakbo palayo sa kanya, at tanging iisang babae lamang ang tumayo sa kanyang tabi, at ito ay si Jiyu na maging sa kanyang ikalawang buhay ay naghihintay pa din ito para sa kanya. Nang makalapit ay tinanong naman siya ni Jiyu na mukhang ambilas yata nitong hiwalayan ang kanyang mga matandang kapatid, matapos ay binigyan niya ito ng maiinom. Ngunit hindi naman siya pinansin ng ating bida, at agad na hinawakan ang muka nito at napasabi na hindi niya hahayaan na maghintay ito ng nasasaktan, at hindi niya din hahayaan na magkaroon ito ng kahit na anong pagsisisi. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang babae at napapatanong kung anong ginagawa niya, dahil mukhang kakaiba ang kanyang ikanikilos ngayong araw, ngunit nang ay lapit naman niya ang kanyang muka dito, ay bigla naman na bumilis ang pagtibok ng puso ni Shinkan, upang muling magising ang halimaw sa kanyang katawan. Sa nangyari ay napatanong naman si Jiyu na kung anong nangyayari sa kanya ngayon, na agad naman na sinagot ng ating bida na nagugutom lamang siya, kaya naman ay mabilis itong umalis at sinabi na hintayin na lamang siya nito sa kanilang bahay, dahil babalik din siya kaagad matapos na makakain. Nang makalayo ay napasabi naman siya na ayon sa istatistika, ay halos 5% ng mga tao ang nagtataglay ng monster genes, kaya naman dahil doon ay ang mga tao ay hindi gaanong nagpanik, at ito ay dahil sa tanging ang mga taong may dalang monster gene ang maaari lamang na maging infected at maging isang halimaw. Sabi ng ilan na hanggat magagawa nilang makontrol ang mga taong magiging isang halimaw o di kaya ay paslangin matapos nitong mag-mutate, ay ang kanilang mundo ay hindi mauuwi sa matinding kaguluhan, at kung hindi lamang sa batas ng pagpapahalaga sa buhay, ay halos lahat ng mga ordinaryong tao ay nais na paslangin ang lahat ng may dala-dalang monster gene. Nang napasabi naman siya na nakakaamoy ito ng madaming pagkain sa paligid, at gaya nga ito ng kanyang inaasahan, mukhang nangyari ulit ang bagay na ito, ang insidente ng mutation sa isang mall cinema. Matapos ay nagkaroon naman ng matinding kaguluhan sa lugar dahil sa isang malakas na pagsabog sa loob. At habang tumatakbo ay nagmamakaawa ang mga ito na huwag silang kakainin, nang napansin naman ng tumatakbo ang ating bida, at napasabi na kung bakit nakatayo pa din ito na parang isang tanga sa sitwasyon nilang ito.
Kaya naman sabi niya na kung ito ang kaso, ay siya na ang baalang mamatay para sa kanya, matapos ay itinulak niya si Shinkan patungo sa papalapit na halimaw, ngunit hindi naman siya pinansin nito at bigla na lamang na lumagpas sa kanya. Sa nangyari ay masaya naman na napasabi ang ating bida na mukhang nakikita ng halimaw na iyon na isa siya sa mga ito, at ang ibig sabihin lamang nun ay magagawa niya ang makakain ng malaya sa lugar na ito. Sa nakita naman ng tumulak sa ating bida ay napatanong siya na kung sa papaanong nangyaring hindi ito pinansin ng halimaw. Nang napasabi naman siya na siguro ay mayroong ibang rason kung bakit ang kagaya niya ay hindi natatakot sa mga halimaw, dahil ang mga human transcendent ay gumawa ng special department na nakalaan lamang sa pag-aalis ng mga halimaw, at ito ay ang Cleanup Bureau. Nang bigla naman na nagsagawa ang mga ito ng pagharang sa lugar gamit ang mga stone wall upang magawang mapigilan ang pagsalakay ng mga halimaw. Matapos ay nagtanong ang isa na kung ang lahat ba ng mga tao mula sa mall ay nagawa ng may likas, na hindi naman sinang-ayunan ng isa at sinabi na ang kanilang kasamahan na si Lin Chi ay nasa loob pa din nito. Napasabi naman siya na ang disaster na kagaya nito ay nakakasigurado siya na gagawa ng mga tier 2 na mga monster. Ngunit ang isang Lin Chi ay isang genius kaya naman ay nakakasigurado siya na magiging ayos lamang ito. Sa loob naman ay matapos ng malakas na pagsabog, ay naiinis na napapasabi ang isa na ang mawalan ng isang braso para sa tatlong maliliit na bata ay isang kakilakilabot na kapalit, matapos ay muling sumugod sa kanya ang madaming bilang ng mga halimaw. Kaya naman dahil dito, ay agad siyang kumilos, at madali lamang na napagpira-piraso ang mga halimaw na papasugod. Matapos ay napasabi siya na tanging isang tier 2 monster lamang ang nagawang makakain ng isa niyang braso, at dahil doon ay mawawalan ang kagaya niya na genius ng kanyang reputasyon. Nang bigla naman na inatake ni Shinkan ang papasugod na halimaw sa kanya upang labis itong magtaka, sabi nito sa kanyang sarili na kahit isa lamang itong tier 2 monster, ay madali lamang niyang tinalo ito gamit ang kanyang mga kamay. Dahil doon ay napapatanong siya na kung saan naman kaya nanggaling ang rogue transcendent na ito, at kung ano ba talaga ang kanyang tunay na abilidad upang makapagpalabas siya ng ganong klase ng lakas. Nang bigla naman siyang sinabihan ng ating bida na mayroon pang mga halimaw sa lugar na ito, at huwag na hahayaan na ibaba ang kanyang depensa dahil sa kahit tier 2 monster lamang ang mga ito ay hindi sila ganon kadali na mamatay. Matapos ay agad itong kumilos at sinabihan na ilikas na nito ang bata na kanyang dala-dala. Nang makalapit naman sa kanya si Shinkan ay binigyan niya ito ng matamis na ngiti, upang ipagtaka nito, ngunit binigyan naman siya ng ating bida ng isang malakas na pagtuhod sa kanyang muka, dahil sa hindi maganda para sa mga taong labas ang panoodin siya habang kumakain, kaya naman ay nawalan ito ng kanyang malay. Nang bigla naman na may malaking halimaw ang lumitaw sa kanyang likudan, upang sabihan siya ni Shinkan na nagkakamali ito ng inaakala, dahil sa sitwasyon nilang ito, ay siya ang magiging kanyang biktima, matapos ay binigyan niya ito ng malakas na pag-atake upang ikawasak ng isang braso ng halimaw. Matapos ay tinanong naman siya ng malaking halimaw na alam niya kung ano ang ginamit nito, at iyon ay ang Lord's Flame, at sa papaano siyang mayroon nito, na sinagot naman ng ating bida at sinabi na hindi siya maniniwala sa kanyang sasabihin dito, dahil siya ay isang monster lord, at labis na ang kanyang karanasan lalo sa pakikipaglaban. Dahil doon ay napatanong naman ang halimaw kung nais ba siyang kainin nito, dahil sa magkauri silang dalawa, at lahat sila ay bunga lamang ng kapangyarihan ng kanilang hari. Matapos ay inasar nito ang ating bida na kung nais ba niya na makuha din ang kapangyarihan ng kanilang hari, dahil kung ganoon nga ay isa siyang traidor. Matapos na simulan nitong kainin ang halimaw, ay napatanong naman si Shinkan sa kanyang sarili na kung ang tinutukoy ba nito ay ang nakakatakot na anyo noon sa kanyang nakaraan. Kaya naman kung ganoon ay masayang sinabi nito sa halimaw na magandang ideya ang sinabi nito sa kanya, dahil sa napagdesisyonan na niya na maging ang kanilang hari ay kakainin niya na din. Ngunit sinabihan naman siya ng halimaw bago ito tuluyan na makain, na hindi siya hahayaan ng kanilang hari na gawin niya ang bagay na iyon. Sa labas naman ng mall, ay bigla naman na nagtaka ang vice captain ng Cleanup Bureau at napasabi na ang mga halimaw na ito ay nag-uumpisa ng hamina, at mukhang nagkakanya-kanya na ang mga ito at parang nababaliw, at mas maganda itong kaharipan. Nang napatanong naman ang isa nitong kasama na kung ano naman ang nangyayari ngayon,
agad naman itong sinabi na kapag may isang high-tier monster, ang mga low-tier monster ay nakikipagtulungan dito at sumusunod sa kanyang ipag-uutos, at ngayon na ang mga halimaw na ito ay nawala na ang kooperasyon sa isa't isa, ay ibig sabihin lamang nito na nagawang paslangin ni Lin Chi na nasa loob ang isang tier 2 monster. Dahil dito ay agad naman na nagdesisyon ang vice leader na pumasok na dahil sa tingin niya ay wala naman ng problema sa lugar na ito. Matapos ng ilang sandali ay nakita naman nila ito kasama ng 3 pang bata, at gulat na nakita dahil sa nangyaring pinsala sa kanyang braso. Matapos ay namamanghang nilapitan siya ng isa at sinabi na kitang-kita ang pagkakapinsala nito, at huwag itong magalit dahil sa kanyang kakayahan gamit ang isang braso ay nagawa niyang matalo ang halimaw. Dagdag pa nito na labis na nakakahanga ang ginawa nitong pagliligtas sa 2 bata at kaharipan ang tier 2 monster kasama ng iba pa. Ngunit sinabi naman ito na hindi siya ang nakapatay sa halimaw na tinutukoy nito, dahil may kung sinong tanga ang pinaslang ang tier 2 monster at nagawa siyang atakihin upang mawalan ng kanyang malay. Dagdag pa nito na noong siya ay magkamalay, ay nakita niyang kinakain ng isang iyon ang halimaw, bukod doon ay may kakayahan ng isang iyon na magpalabas ng kulay asul na apoy. Nagawa niyang makita ang mukha ng taong iyon, kaya naman kung sakaling makakaharap niya ulit siya ay magagawa niyang makilala ang taong iyon. Nagulat naman dito ang binata dahil sa pagkakarinig ng pagkain nito ng isang halimaw, at mukhang ang taong iyon ay isa ding halimaw, na sinang-ayunan naman ng vice leader at sinabi na may ganung mga espesyal na kaso, ang pagkain ng kapwa nila halimaw, kaya naman kung ang taong iyon ay isang halimaw, ay dapat ay kinain na din ito si Lin Chi. Kaya naman ay napasabi siya na ang taong iyon ay nagtataglay ng kapangyarihan na sapat upang pabagsakin ang isang tier 2 monster, at biglaan na lamang na nakialam sa kanilang mga tagalinis sa isang rescue mission, kaya naman ay inutusan nito ang kasama niya na maglabas ng isang arrest warrant sa isang iyon. Sa labas naman, ay habang naglalakad ang ating bida, ay masaya itong pinapakinggan ang mga usap-usapan patungkol sa kanyang ginawa sa isang mall. Sabi pa ng iba na ang kagaya ng isang iyon na iniisip na maging isang bayani na nakatago lamang sa kadiliman na may kakayahang gawin ng mas maayos ang trabaho kumpara sa kanilang mga opisyal na tagalinis, at kung ang taong iyon ay hindi mahuhuli at mapagsasabihan, ay di kalaunan ay mawawalan ito ng kontrol. Nang napasabi naman si Shing Khan na bagamat ang initial evolution ay ang pinakamadali, ang pag-evolve sa isang tier 2 monster ng ganun kabilis ay isang nakakahangang balita para sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam pa dun dahil sa busog na ito at nais na niyang makauwi. Sa kanyang nakaraang buhay, ay matapos na pag-aanan ng kanyang mga nakakatandang kapatid ang kanyang kalagayan, ay nagawa nitong makabalik sa kanyang tinitirahan ng 3:30 ng umaga. Matapos nito ay bigla na lamang na nagkaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente, at ang kuryente ay naging isang energy na nagawang maabsorb ni Jiyu na noong oras na iyon ay naghahantay sa kanya. Ang kanyang transcendent genes ay nagawang ma-awaken gawa ng pag-overload ng kapangyarihan nito, at matapos nito ay nagkaroon ng malawakang pagpapalabas ng malalakas na kuryente upang mawasak ang kalapit na mga gusali, at sa loob ng gusali ay mayroong 136 na katao ang namatay kasama na ang mga magulang ni Jiyu. Sa nangyari ay na-trauma siya at nag-iwan ito ng malaking peklat sa kanyang muka, at ngayon ay 11:44 pa lamang ng gabi, at mayroon pa siyang 4 na oras na natitira. Ngunit ang ipinagtataka niya ay dapat na 4 na oras pa bago mawala ng ilaw sa lugar na kanyang kinaroroonan. Sa lugar naman ni Jiyu, ay ang lahat ng kanyang mahawakan ay bigla na lamang na sumasabog gawa ng kuryente sa kanyang katawan, kaya naman ay napasabi siya na hindi siya dapat na gumalaw pa, dahil kapag ginawa niya iyon ay ang mga electricity na nasa kanyang katawan ay magsisipaglabasan. Nang napatanong naman siya na kung ito ba ang tinatawag nilang legendary loss of control gawa ng superpower, dahil ang malakas na mga kuryente ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang katawan, kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang siya na kapag hindi niya nagawang makontrol ito, ay maaari niyang masaktan ang kanyang mga magulang na nasa di kalayuan lamang. Makalipas ng ilang sandali, ay napasabi na siya na hindi na nito pa kayang matagalan ang nangyayaring ito sa kanyang katawan, at pabulong na humihingi ng tulong sa ating bida, ngunit bigla naman itong natigilan dahil sa pagdating ni Shing Khan,
at sinabihan siya na wala na ito pang dapat na ipag-alala pa dahil nandito na siya. Sa nangyari ay napatanong naman ang dalaga na kung ano namang ginagawa nito sa kanyang bintana, ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na wala na siyang oras pa para ipaliwanag sa kanya ang lahat, at kailangan na lamang nito na magtiwala sa kanya, na agad naman nitong sinang-ayunan. Kaya naman ay sinabi nito sa babae na kahit gaano pa ito katakot sa kanyang nararamdaman ay huwag itong sisigaw upang hindi nila magawang magising ang kanyang mga magulang na nasa di kalayuan lamang, ngunit agad naman siyang pinalayo ng babae dahil sa mayroong mga lumalabas sa kanyang katawan na mga kuryente. Nang bigla naman nitong napansin ang kamay ni Shinkan at napasabi na ang kuryente sa kanyang katawan ay lumilipat sa kamay nito, kaya naman ay napapatanong siya kung ayos lamang ba siya. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi niya magagawang matagalan ang paghawak sa kanya, kaya naman ay sana ay mapatawad siya nito. Nalabis naman na nagtataka ang dalaga, matapos ay agad na tumalon si Shinkan sa bintana, at malakas na inihagis ito sa itaas. Kaya naman matapos na may hagis ito, ay agad naman siyang sinundan, nang napasabi naman siya na ang kanyang bagong kakayahan na tentacle tail ay mula sa kinain niyang tier 2 monster. Matapos ay agad niyang ginamit ito, upang makarating sa itaas ng gusali. Nang matapos ay sinabi niya sa babae na ang kuryente nito ay para siyang pinapatay, kaya naman ay inutusan niya ito na mabilis na ilabas ito sa kanyang katawan, at itinuro sa itaas, na agad naman nitong sinang-ayunan. Dahil dito ay nag-umpisa na siyang ipunan ang mga kuryenteng bumabalot sa kanya, at matagumpay na naipalabas. Sa nangyari ay napasabi si Shinkan na tamang-tama lamang ang oras ng kanyang pagdating, dahil sa hindi na mauulit pa ang masamang nangyari sa kanyang nakaraan. Nang matapos na may palabas ni Jiyu ang kanyang kuryente sa kamay, ay sinabi naman ng ating bida na ang kanyang kamay ay nag-mutate na sa isang halimaw, ngunit maswerte siya dahil sa nagagawa pa niyang makontrol ang kanyang kaliwang kamay. Sa nangyari ay agad naman na tinakpan ng babae ang bibig nito at sinabihan na huwag nitong lakasan ang kanyang boses kung sasabihin niya ang patungkol doon dahil sa hindi niya dapat ipagbigay alam ang bagay na iyon sa iba. Sabi pa nito na halos lahat sa kanilang mundo ay galit sa mga halimaw, at kung may kung sino na magawang makaalam, ay milalagay lamang siya nito sa kapahamakan, kaya naman ay dapat maging sa kanya ay hindi niya sinasabi ang bagay na iyon. Masaya naman siyang sinabihan ng ating bida na ito mismo ang inaasahan niyang magiging reaksyon niya para sa bagay na iyon, at sa mundong ito ay tanging siya lamang ang nag-iisa niyang mapagkakatiwalaan, ngunit habang nag-uusap ang dalawa sa itaas ng gusali, ay may isang drone naman sa di kalayuan ang nagmamasid lamang sa kanila. Nang bigla naman na may umakyat din sa itaas, at napasabi na sa tingin niya na ang nagsanhi ng malakas na superpower ay isa sa mga ito. Kaya naman nang makalapit ay sinabi ng matanda na huwag silang mabahala dahil sa sila ay mula sa Gene Research Institute. Matapos ay nagtanong ito na kung sino ang may gawa ng malakas na pagpapalabas ng kuryente kanina lamang, na agad naman na sinagot ni Jiyu na dahil iyon sa kanya. Matapos ay inutusan nito ang kanyang kasama na magsagawa sa dalawa ng mga pagsusuri gamit ang High Sensitivity Transcendent Reagent, na agad nitong sinang-ayunan. Nang napasabi naman ang matanda na kanina lamang ay nagawa ng babae na ito na makapagpalabas ng malakas na kuryente ngunit base sa kanyang napapansin ay hindi man lamang napinsala ang kasama nito, kaya naman ay napasabi siya na mukhang ang kasama niya ay mayroon ding transcendent power. Nang matapos na makakuha ng patak ng dugo ang mga ito, ay laking gulat naman ng matanda dahil sa nakakabaliw na reaksyon ng kanyang dugo. At mukhang ang transcendent gene ng babaeng ito ay magagawang masira ang kasalukuyang record. Sa kabilang banda naman ay wala namang nangyayari sa dugo ng ating bida, kaya naman ay sinabi ni Shinkan dito na mukhang nagsasayang lamang sila ng reagent sa kanya, nang bigla naman itong sinabi na maging ang kasama ng babae ay nagtataglay din ng mahinang transcendent gene reaction, at ngayon lamang siya nakakita ng ganito kainang gene, dahil dito ay inutusan siya ng matanda na dalhin ang binatang iyon sa kanilang institute para sa mas masusing pagsusuri. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida at napapasabi na kung tama ba ang naging resulta ng ginawang test sa kanya, dahil ayon sa kanyang pagkakaalam ay mayroon lamang siyang monster genes, kaya naman ay napapatanong siya na kung saan naman kaya nanggaling ang transcendent gene niya na iyon.
nang bigla naman niyang naalala na naputol ang kamay ng isang genius sa loob ng mall at sa tingin niya ay nagawang kainin iyon ng Tier 2 monster na kanyang kinain. Makalipas ng ilang sandali, ay agad naman silang nagtungo sa New Gene Research Institute, Transcendent Gene Test Room 13. Sa loob naman ay sinabi ng nurse sa ating bida na napakapambihira ng kaso nito, dahil sa kasaysayan ay siya lamang ang mayroong pinakamababang transcendent gene count, at ito ay 1%. Sabi pa nito na kahit na mayroong itong pinakamababang gene count, ay mayroon naman itong malakas na pangangatawan. Sa isip naman ng ating bida na matapos niyang mag-mutate at bumalik mula sa nakaraan, ay ang kanyang katawan ay mas tumibay pa. Nang napasabi naman ito sa kanyang isip na mukhang ang dahilan kung bakit mayroon siyang transcendent genes ay dahil sa siya ay kalahating tao at kalahating halimaw, at sa tingin niya ay isang espesyal na pagpapalit ito mula sa pagkain ng ibang transcendent genes. Ngunit sabi nito na wala na siyang pake-alam sa bagay na iyon, dahil ang pagkakaroon niya ng transcendent genes ay nangangahulugan lamang na maaari siyang makapag-enroll sa New Transcendent Academy, at mas mainam na ito kumpara sa palagiang sinusubaybayan matapos na malaman ng mga ito sa kanyang nakaraan na nagtataglay siya ng monster genes. Nang napatanong naman siya sa nurse na kung ang kanyang 1% ng transcendent genes ay maaaring makapasok sa New Transcendent Academy, na agad naman na sinang-ayunan nito at sinabi na ang kahit na sino na mayroong transcendent genes ay maaaring mag-enroll. Nang matapos nitong makapagbihis ay sinabihan naman siya ng nurse na magpahinga na muna ito at tutulungan niya siya sa kanyang enrollment, na agad naman niyang ipinagpasalamat. Nang bigla naman na nagulat ang nurse dahil sa kaguluhan na nagaganap sa kabilang silid, at ito ay dahil sa nagawang malagpasan ng transcendent gene ni Jiyu ang nakaraang world record ng 2%, dahil ang kanyang transcendent genes ay nasa 75%, matapos ay nagmamadali ang mga ito na umalis habang sinasabi na ngayon ay susubukan naman nila ang gumawa ng elemental resistance test. Nang napasabi naman si Shin Khan na sa kanyang nakaraan ay nakalubog siya sa labis na pighati dahil sa kanyang monster gene count na 79%, kaya naman dahil doon ay hindi na niya pa nagawang malaman ang patungkol sa gene count ni Jiyu, kaya naman ay napasabi siya na nais niyang makita ito ngayon. Nang makarating ito sa lugar, ay namamangha ang lahat dahil sa halos 500 boltahe na ng kuryente ang ipinapalabas nito, ay wala pa ding ibang nagaganap na hindi maganda sa kanyang katawan, at gaya nga ito sa kanilang inaasahan sa isang genius na mayroong 75% na transcendent genes. Napangiti naman dito ang ating bida at napasabi na ang ibig sabihin lamang nito na madali lamang siyang makakapagpalabas ng 500 boltahe, at kahit ang mga Tier 1 na mga transcendent na mayroong 70% na gene count ay hindi magagawang makalapit sa kanya. Nang narinig naman niya ang usapan ng mga doktor sa kanyang harapan at sinasabi na ang kanyang endurance limit ay ang magre-represente sa kanyang magiging attack limit, at ang ginagawa nila ay kagaya ng nakaraang pagsusuri para sa mga newly awakened lightning type, dahil ilang taon na ang nakakalipas, ay mayroong genius na may 89% ng transcendent genes ang mayroong endurance limit na 800 volts, kaya naman sa tingin niya ay nasa 1,000 ang kanyang magiging limit. Sa loob naman ay sinabihan ng sumusuri kay Jiyu na uumpisahan na nilang pataasin ang limit ng boltahe na agad naman itong sinang-ayunan, kaya naman ay muling inumpisahan ito sa 600, 700, 800, 1,000, 1,200 boltahe, at sa huli ay 2,000 voltahe. Matapos ay napatanong naman ng sumusuri kung wala ba itong nararamdaman na hindi maganda, na masaya naman na sinagot ni Jiyu na wala naman siyang ibang nararamdaman na kahit na ano. Sa nangyari ay nagkagulo naman ang lahat dahil sa pagkamangha, at napasabi na ayon sa kanilang narinig na kapag ang kung sino ay nagawang lumagpas sa 70%, ay ang kada 1% ay labis ang laki ng dagdag sa kanyang kakayahan. Muli naman silang nagpatuloy at inumpisahan sa 2,800 na boltahe, na naging 3,000 na boltahe. Matapos ay napatanong naman si Jiyu na kung maaari na ba silang huminto na, dahil sa kanina lamang ay labis ang kanyang na-absorb na mga kuryente, at tanging kakaunti pa lamang ang kanyang naipapalabas. At kung magpapatuloy pa siya sa pag-absorb ng mga ito, ay natatakot siya na mawalan siya muli ng kanyang kontrol,
at magawang wasakin ang buong lugar na ito. Dahil dito ay nagdesisyon naman ang mga ito na ihihinto na nila ito at isusulat na lamang na mas mataas pa sa 3,000 voltahe ang kanyang limit para sa kanilang data experiment, nang bigla naman itong napahinto dahil sa biglaang pagpasok ng ating bida, kaya naman ay agad siyang pinahinto nito at sinabi na hindi ito maaari pa na makapasok dahil sa nagtataglay pa ang kanyang kaibigan ng labis na kuryente. At kailangan pa muna nilang may palabas ito upang hindi magawang makapaminsala ng iba. Nang may nagsalita naman sa dikalayuan at sinabi na buksan ng mga ito ang pintuan dahil sa papasok sila sa loob. Nang makalapit ay agad naman siyang binati ng mga ito at sinabi kay Vice Dean Fan na ang isolation suit ay nasa observatory room at kailangan nila itong suotin kung nais nilang pumasok. Na agad naman niyang tinanggihan at sinabi na ang ganito kaliit na boltahe ng kuryente ay hindi magagawang saktan siya, bukod doon ay kasama nito si Shizai, ang taong makakatulong sa kanyang magiging kaklase upang makapagpalabas ng kanyang kuryente sa katawan. Dahil doon ay agad naman silang pinapasok nito, at masayang nagpasalamat dahil sa personal itong nagtungo upang tulungan sila kasama ng kanyang pamangkin, ang third young master Fan. Sa loob ay agad naman na binati nito si Jiyu, ngunit agad naman siyang binalaan ng dalaga na huwag itong lalapit sa kanya dahil sa baka mapinsala niya ito, nang bigla naman na nagpalabas ito ng kanyang apoy na kapangyarihan at sinabi na tamang-tama ang kanyang pagdating dahil ang kanyang apoy ay magagawang tulungan ang kanyang sarili upang hindi makuryente. Matapos ay agad naman siyang nakipagkilala dito at sinabi na siya ay si Fan Jizai. At siya ay ang kanyang magiging kaklase sa New Transcendent Academy. Sa nangyari ay ninas naman ang ating bida habang pinagmamasdan ang paglapit nito sa dalaga. Nang sinabi naman ni Fan Jizai dito na matapos na mag-umpisa ang kanilang pag-aaral ay hahatiin sila sa mga grupo. Ang performance ng grupo ay makikita sa bilang ng cultivation resources na kanilang makukuha, at bilang siya ay ang third young master ng Dan family, ay tinataglay niya ang napakataas na transcendent genes na 70%, at umaaasa siya na magagawa niyang makabuo ng malakas na kupunan, at nais niyang makipagtulungan ito sa kanya. Agad naman na pinasalamatan ni Jiyu ang napakagandang alok nito sa kanya, subalit sabi nito na mayroon na siyang makakasama. Sa nangyari ay napasabi naman ito na ang test reaction sa kasama nito ay labis na napakahina, dahil ang mga malalakas ay mas lalo pang lumalakas, at ang mga mahihina ay mas lalo pa na humihina, kaya naman ay pinayuhan niya ito na maging maingat sa kanyang pakikipagtulungan dahil maaari lamang siyang maipahamak at mahila nito pa ibaba. Matapos ay agad naman na nilapitan ito ng ating bida, nang napansin naman ito ng Vice Dean, kaya naman ay tinawag na nito si Jizai at sinabi na aalis na sila dito dahil sa madami pa silang dapat na asikasuhin sa academy, na agad naman nitong sinang-ayunan. Matapos na makaalis ng dalawa, ay sa silid ng Vice Dean. Ay galit na sinabi nito sa kanyang uncle na kailangan nilang masiguro na makukuha nila ang super genius na mayroong 76% na transcendent genes para sa reputasyon ng kanilang pamilya, na hindi naman sinang-ayunan nito at sinabi na ang puso ng isang iyon ay nakalaan na sa kung sino, at ang pananatili niya sa tabi ng babaeng iyon ay hindi makakatulong sa kanya. Na agad naman niyang sinagot at sinabi na kung may mga duming nakaharang ay dapat niyang tanggalin na ito. Nang bigla naman na may tumawag sa Vice Dean at sinabi na nakita na nito ang file ni Shinkan, at ang kanyang transcendent gene count ay nasa 1% lamang, at ito ay ang pinakamababa sa kasaysayan. Dahil doon ay napasabi naman ng Vice Dean na ang 1% na transcendent gene ay walang pinagkaiba mula sa ordinaryong tao. At ang hayaan ng kagaya niya na makapasok sa New Transcendent Academy, ay isang malaking pagsasayang ng kanilang mga pondo. Sa nangyari ay sumagot naman ang kausap nito at sinabi na binanggit ng kanilang head dean na kahit na sino na mayroong transcendent gene ay maaaring pumasok sa kanila, dahil doon ay galit nitong tinanong na kung wala bang lakas ang kanyang katungkulan, na hindi naman sinang-ayunan ng kausap nito at sinabi na hindi nila hahayaan na makapasok si Shinkan sa kanilang academy. Matapos ay sinabihan nito ang kanyang pamangkin na wala na itong dapat pa na ipag-alala pa, dahil sisiguraduhin niya na hindi makakapasok ang isang iyon sa kanilang academy. Sa narinig ni Shizai ay masaya naman nitong pinuri ang kanyang uncle.
Makalipas ng ilang sandali sa lugar ng ating bida, ay sinabi nito sa babae na kailangan na niyang mapakain ang kanyang halimaw sa katawan, dahil kung hindi ay mawawala siya sa kanyang katinuan. Dahil doon ay napatanong naman si Ji-yu na kung ito ba ang side effect ng kanyang monster left hand, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida, at sinabi na ang epekto nito ay hinahayaan siya na mas matakam pa na kumain ng tao. Sa nangyari ay masaya naman siyang sinabihan ni Ji-yu na kung ganun ay magiging ayos na ito, dahil sa napakadaming masasamang tao ang naglip-ana sa mundo, hindi naman siya sinang-ayunan nito at sinabi na hindi siya dapat kumain ng tao dahil ang ganung klase ng iniisip niya ay labis na delikado. Nang bigla naman na may kumatok sa silid na kanilang kinaroroonan, at sinabi na ang mga magulang ni Ji-yu ay naparito upang dalawin siya. Matapos ay agad na itong nagtungo at bago umalis ay masaya nitong sinabihan si Shinkan na masaya siya dahil sa nasa iisang eskwelahan muli sila. Nang makalabas ito, ay nagtataka naman ang ating bida dahil sa kakaibang ikan-ikilos ng nurse, kaya naman ay tinanong niya ito na kung anong nangyari sa kanya, nang bigla naman itong humingi ng tawad at sinabi na ang kanyang admission application ay nagawang tanggihan. Sa nangyari ay nagtataka naman na napatanong ang ating bida na ayon sa patakaran ng eskwelahan na sinabi nito ay ang lahat na mayroong transcendent genes ay maaaring makapasok. Nagalit nitong sinang-ayunan at sinabi na hindi nito alam kung anong iniisip ng nag-review ng kanyang application, dagdag pa nito na kung ano ang mali sa pagkakaroon ng 1% ng gene, kaya naman ay ipipilit niya na maipasok siya nito, at kung hindi man niya magawa ay hindi siya mapapagod na ulitin ito. Dahil dito ay masaya naman na sinabi ni Shinkan na hindi na niya dapat na gawin iyon, dahil ang tulungan siya ay magsasanhi lamang sa kanyang kapahamakan. Nang napasabi naman siya na kung wala na siyang iba pa na mapagpipilian ay kailangan na niyang ipaalam sa mga ito ang kanyang monster genes upang magawang makapasok, dahil ang New Transcendent Academy lamang ang mayroon ng lahat ng kanyang mga kakailanganin, at kung ang nais niya ay mas lumakas pa ay kailangan niya na makapasok dito. Nang bigla naman na natigilan ang nurse dahil sa pagtunog ng kanyang telepono, at nang mabasa niya ang mensahe dito, ay nagtataka siya dahil sa pinayagan na si Shinkan na makapasok dahil sa nagtataglay pa din ito ng transcendent genes kahit na mababa ito. Sa kabilang banda naman ay galit na galit si Sis Hai at napapatanong kung ano ang nangyayari, dahil sa binigyan nila ang taong iyon ng pagkakataon na makasali sa gaganaping final trial. Sabi pa niya na kapag ang kung sino ay nagawang mag-aral sa Transcendent Academy ng 1 taon at hindi nagawang ma-awaken ay agad natatanggalin, at ang final trial ay inihahanda para sa mga estudyante na may mababang level, kaya naman ay anong punto ng pagsali ng kung sino na hindi pa naman nakakapag-enroll na sumali. Dahil dito ay napasabi na lamang siya na masyado na itong madaming gulo na ginagawa, at para sa kanya ay isa lamang itong insekto. Nang bigla naman siyang tinawag ng Vice Dean at pinapasok sa loob, at sinabi na ang patungkol sa final trial ay kagagawa ni Ching Che, dahil dito ay napatanong naman si Sis Hai na kung bakit naman ginagawa iyon ng Head Dean ng Research Institute. Sinagot naman siya ng Vice Dean na binalaan siya ng taong iyon na huwag makikialam, dahil hindi na ito natutuwa sa kanila sa hindi pagsunod sa kanyang batas, at kapag ang binatang iyon ay magawang makapasa ay magiging malaking sampal iyon para sa kanya. Napasabi naman dito si Sis Hai na hindi nila dapat hayaan na makapasa ang taong iyon sa magaganap na trial, dahil kung sakali man, ay ang reputasyon ng kanilang pamilya, at maging nang sa kanya bilang isang Vice Dean ay madudungisan na. Sabi naman nito na hindi magtatagumpay ang taong iyon, dahil ang isang tao na may transcendent genes na 1% ay hindi magagawang makatungtong sa kanilang mundo, bukod doon ay hindi din niya siya bibigyan ng pagkakataon na gawin iyon. Sa kabilang banda naman sa lugar ng Research Institute, ay nagtataka naman ang isa sa kanyang kasama dahil sa ingay na ginagawa nito. Sa nangyari ay agad naman itong humingi ng tawad at sinabi na magpatuloy na sila dahil sa madami pa silang gagawin. Sa isip nito ay hindi siya makapaniwala dahil sa may nagdeposito ng 1,000,000 sa kanya, at kahit pa mawalan siya ng kanyang trabaho dahil dito, ay hindi niya pang hihinayangan ito. Nang naalala naman nito ang pakikipag-usap niya sa isang mataas na opisyal ng lugar, at sinabi na siya na ang bahala sa bagay na iyon,
at base sa kanyang nalaman ay ang kanilang target ay walang kahit na anong background. Sa nangyari ay napangiti naman ang opisyal, at nang tignan nito ang file ng ating bida ay natawa ito dahil sa mayroon lamang itong 1% ng genes. Dagdag pa nito na 10 milyon ang idineposito ng mga ito sa kanya, at may kabuuan na 20 milyon para bilhin lamang ang kanyang buhay, kaya naman basta magawa niya ito ng ayos, ay magagawa na din niya ang makapagpataas ng kanyang ranggo ng mabilisan, kaya naman ay kailangan nilang may seguo ang kanilang misyon ng maayos. 5 araw matapos nito, ay agad naman siyang pinagtuunan ng pansin ng opisyal ng lugar. Nang makita naman niya ang itsura ng ating bida, ay nagtataka naman siyang napapatanong kung talaga ba nasasali ito sa gaganapin na trial, dahil mukhang hindi pa ito kumakain ng ilang araw. Dagdag nito na ang makita ang kagaya nito, at ang kaharipan ang madaming halimaw, ay kamatayan ang siguradong naghahantay sa kanya, kaya naman ay masaya siyang napasabi na sa totoo lamang ay wala na siyang dapat pa na gawin pa, dahil kitang-kita naman na hindi ito makakapasa sa gaganaping pagsusulit. Sa isip niya ay napapasabi siya na ang mga enerhiya na kanyang nakuha ay tuluyan ng naubos, at ngayon ay gutom na siya at nais na niyang kainin ang lahat ng mga taong sumali sa pagsusulit na ito, bukod doon ay may mga unawakened transcendent genes din sila sa kanilang mga katawan. Maya-maya naman ay nagsalita ang tagapagpang-asiwa ng pagsusulit at sinabi na sa loob ng 3 oras, ay magkakaroon sila ng life and death trials, at nasa sa kanila na 17 kalahok kung sa papaano nila ililigtas ang kanilang mga sarili. Nang bigla naman itong napasabi na nakalimutan niyang sabihin na 18 na sila, dahil noong nakaraan lamang, ay ang Dean ng Gene Research Institute ay gumawa ng kakaibang desisyon sa pagpayag na sumali ng isa pa, sa nangyari ay agad naman na napalingon ang lahat sa kinaroroonan ng ating bida. Nang napasabi naman ito na wala namang magbabago dahil sa magiging patas naman ang kanilang kompetisyon, ngunit sabi niya na tanging 3 permit lamang ang mayroon sa mga halimaw, kaya naman ay tinanong niya ang lahat na kung handa na ba silang nakawin ng 3 permit sa mga ito. Sa nangyari ay galit naman siyang tinitigan ng lahat, at napapatanong na kung saang mayamang pamilya ba ito nanggaling at mukhang gumamit ito ng kanilang koneksyon upang makasali. Kaya naman ay napagsang-ayunan ng mga ito na gamitin na lamang siyang pain at maipangharang para sa kanilang kaligtasan. Sa nakitang ito naman ng ating bida ay nagtataka siya sa mga nagiging reaksyon ng mga ito sa kanya, ngunit napasabi na lamang siya na mukhang madami siyang nakikitang mga pagkain, ngunit hindi naman siya basta na lamang kakain ng mga tao ng ganun na lamang. Makalipas ng ilang sandali ay agad naman silang dinala sa kanilang mga silid. Nang tinanong naman siya ng ating bida na mukhang ginawa niya ang bagay na iyon ng may dahilan, sa nangyari ay nagtaka naman ito sa sinabing iyon ni Shin Khan. Kaya naman napasabi na lamang siya na ito ay dahil sa kanyang mga sinabi sa ibang mga kalahok upang kamuhian siya, o hindi naman kaya ay sa kung anong nakatago sa silid na ito. Sa isip niya ay napasabi ito na nakakaamoy siya ng dugo sa lugar na ito, at ito ay ang dugo ng isang high-tier transcendent, at ang amoy nito ay labis na nakakapang-akit sa mga halimaw. Pinuri naman nito si Shin Khan dahil sa matalino ito, kaya naman ay tinanong niya siya na kung kilala ba niya ang mga taong kanyang napinsala. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang isip ang ating bida na mukhang kagagawan na naman ito ng fan family. Nang bigla naman siyang binulungan nito at sinabi na kapag nagumpisa na ang pagsusulit, ay ang lahat ng mga halimaw ay magmamadaling magtungo sa kanyang kulungan, at sa kasamaang palad, ay para sa pansamantalang idinagdag na trial room number 18, na dapat ay magsisilbing kanyang protection, ay ang door lock nito ay sira. Sabi pa nito na ang mga halimaw na iyon ay 5 beses na mas malakas sa mga tao, may 3 halimaw na may tansong balat at malabakal na buto ang susugod sa kanya ng malaya, at pagpipira-pirisuhin siya ng mga iyon upang maging isang masarap na pagkain na perpekto ang kulay, amoy, pati na din ang lasa. Nang bigla naman itong may itinuro at sinabi na ang tanging paraan upang makalabas ay ang pintuan sa kanyang likudan, maaari niyang gamitin ito upang tumakas at magiging ligtas na siya, ngunit kapag ginawa niya iyon ay ang ibig sabihin lamang ay sumusuko na siya sa gaganaping pagsusulit. Kaya naman ay pinayuhan niya si Shin Khan na magmadali na ito at agad na tumakas, dahil ang kanyang mga boss ay binayaran siya para sa kanyang pag-atres,
at hindi na dapat pa na mauwi ito sa kanyang kamatayan, dahil kapag umatras siya, ay magiging ligtas na ito, kikita sila, at ang kanyang mga boss ay magiging masaya, kaya naman lahat sila ay panalo sa gagawin niyang nito. Bago umalis ay sinabihan nito ang ating bida na bibigyan lamang siya ng 10 segundo para umatras. Ngunit bigla naman siyang tinawag ng ating bida, at masayang sinabi na kung tatanungin niya siya, ay para sa kanya ay siya ang mukhang masarap na kainin. Sa nangyari ay nagalit naman ito kaya naman ay sinabihan na lamang niya si Shinkan na titignan nila kung ilang segundo ito tatagal sa loob. Makalipas ng ilang sandali matapos nitong makarating sa control room, ay agad naman siyang nagtungo sa silid ng kanyang boss, at nang makapasok ay sinabi nito na wala na silang magiging problema, dahil ang tangi lamang paraan upang makalabas ito ay ang piliin ng umatras, bukod doon ay kitang-kita naman ang takot sa kanyang muka. Sa nangyari ay masayang sinabi nito na kapag nag-umpisa na ang pagsusulit, at kapag sinimulan ng pakawalan ang mga halimaw sa arena, ay tanging 10 segundo lamang ang kakailanganin oras ng mga halimaw upang sabudin sila. Kaya naman ay nakipagpastahan ito sa kanyang kasama at sinabi na pupuste siya ng 10,000, dahil sa tingin niya ay susuko ito bago pa man mag-5 segundo. Masaya naman na sinang-ayunan nito ng isa at sinabi na ang pusta niya ay matapos ng 5 segundo. Matapos nito ay agad naman na binuksan ng mga ito ang kulungan, at bigla na lamang dumungaw ang mga halimaw, at agad na bumaba mula sa itaas. Sa control room naman ay masayang sinabi ng boss nito na ngayon ay mag-uumpisa na silang magbilang, ngunit nagulat naman sila sa nakita nilang ginawa ng ating bida, dahil sa sinipa mismo nito ang kulungan na dapat na magpoprotekta sa kanya, kaya naman ay napatanong sila na kung hindi ba nito pinapahalagahan ang kanyang buhay. Kaya naman habang pinapanood nila si Shinkan na sinusugod ng mga halimaw, ay napasabi na lamang ang kanyang boss na kahit ano pa man ay ang mga halimaw na ito ay dudurugin siya, at siya mismo ang humiling ng kanyang kamatayan at wala silang dapat nasisihin sa nangyaring ito sa kanya. Nang bigla naman na nilagpasan siya ng mga ito habang sinasabi na ang kanilang pagkain ay nandito na, sa isip niya ay halos makalimutan na niya na siya ay kalahating halimaw, at nakikita siya ng mga ito na kagaya nila, ngunit labis pa din ang gutom na kanyang nararamdaman. Sa loob ay nagtataka naman ang mga ito at napapatanong na kung sa papaanong nilagpasan lamang siya ng mga halimaw, napasabi naman ng boss nito na siguro ay dahil ito sa transcendent blood na inilagay sa kanyang kulungan, dahil sa labis na naaakit ang mga halimaw sa dugong iyon, nang ninas naman ito dahil sa nagawa nitong makuha ang unang permit para magpatuloy. Masaya naman na napasabi ang boss nito na ang unang permit ay hindi ganun kadali niya makukuha, at ang final trial ay hindi lamang mga halimaw ang naruroon. Sabi nito na si Wu Yin na mula sa Class 2, ay sa kasagsagan ng insidente sa mall noong mga nakaraang araw, ay isang himalaang nangyari dahil sa bigla na lamang nitong na-awakened ang pinaka-espesyal na mental type transcendent power, at sa pagsusulit na ito, ay si Wu Yin ang pinakamalakas na kalahok. Nang bigla naman na sinugod nito ang ating bida at sinabihan na umalis dahil ang unang permit na ito ay para sa kanya, matapos ay ginamit nito ang kanyang mental intimidation skill, at masayang sinabi na ang kanyang kakayahan ay magagawa siyang makaramdam ng labis na takot hanggang maihi ito sa kanyang salawal, ngunit bigla naman siyang tinignan ng masama ng ating bida, upang agad itong mapahinto. Sa nangyari ay napasabi ito ng tulong dahil sa labis na takot, at napapatanong na kung anong klase ng transcendent naman kaya ang isang ito. Sa nangyari ay napa-address naman siya, at napasabi na ang pag-iisip ng isang ito ay mas malakas kumpara sa kanya, kaya naman ang mapatingin siya dito ay napasabi siya na sa pakiramdam niya ay mas mukha pa itong halimaw at hindi isang tao. Nang bigla naman niyang narinig ang pagtunog ng bakal sa di kalayuan, at nakitang lumingon sa kanilang kinaroroonan, ay bigla na lamang itong nagulat nang sumugod ito sa kanila. Napasabi naman ang ating bida sa mga halimaw na mga papasugod na alam niya na nais ng mga ito na kumain, ngunit mas nagugutom na siya, kaya naman ay kailangan na muna niyang lamanan ang kanyang sikmura. Sabi pa nito na mas magiging maingat siya sa kanyang gagawin upang hindi magawang madiskubre, kaya naman ay agad itong nagpalabas ng maliit na bahagi ng kanyang halimaw, at unti-unti nitong kinain ang isang papasugod.
Nang magawa na niya ito ay napasabi siya na ang magutom ng ilang araw ay sa wakas ay magagawa na niyang makapag-absorb ng monster genes, at labis siyang nagpapasalamat sa mga ito. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa bigla na lamang siyang inatake ng iba pa, kaya naman ay sinabihan niya ang mga halimaw na mukhang hindi na siya nakikitang kaysa ng mga ito mula nang umpisahan niya ang kumain. Sa control room naman ay naiinis ang isa dahil sa walang silbi ang awakened transcendent na tinutukoy ng kanyang boss, ngunit hindi na mahalaga dahil sa kakainin naman na si Shinkan ng mga halimaw na nakapalibot sa kanya. Sa kinaroroonan ng mga ito ay sinabihan naman ni Wu Yin ang ating bida na hindi niya magagawang mapaslang ang halimaw, ngunit bigla naman siyang natigilan, dahil sa matagumpay na tumama ang pag-atake nito. Kaya naman ay napasabi siya sa kanyang isip na mukhang ang kanyang pakiramdam sa isang ito ay maling-mali, dahil sa labis na malakas ito na parang hindi na isang tao, dahil sa nagagawa nitong kumilos ng maayos sa kabila ng mga nakakamatay na pag-atake sa kanya ng mga halimaw. Bukod doon ay tanging mga kamao lamang niya ang kanyang gamit, at mukhang alam nito ang ikikilos ng mga halimaw na kanyang kinakaharap, na parang isang instinct. Dagdag pa dito ay para siyang madami ng karanasan sa kanyang ipinapakitang pakikipaglaban ng madami ng taon, at ang pagpast lang sa mga ito ay naging posible na, ngunit kapag nagawa siyang mapatamaan ng halimaw kahit na isang beses lamang, ay nakakasigurado siya na ang buto nito ay madudurog, ngunit kahit na ganun pa man ay tuloy-tuloy pa din siya sa matapang nitong pagharap. Matapos ay matagumpay nitong napaslang ang isa, at tuwang-tuwa ito sa kanyang nakikita, kaya naman ay sinundan pa ito ng isa pa. Sa nangyari ay masaya naman na napasabi ang isa na mukhang ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng pag-iisip ng isang ito, at mukhang madami na siyang napaslang na mga halimaw noon. Sa control room naman ay hindi makapaniwala ang mga ito dahil sa nagagawa ng ating bida na pumaslang ng mga halimaw na parang wala lamang, kaya naman ay napapatanong ito sa kanyang boss na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon, na masaya naman itong sinagot at sinabi na masyado pang maaga upang mawalan ng pag-asa. Sa lugar ni Shinkan ay bigla naman siyang napalibutan ng iba pa na mga kalahok, at sinabi na ang lahat ay naparito upang sumali sa final trial nang nakataya ang kanilang mga buhay para sa kanilang hinaharap. Ngunit ginamit lamang ng ating bida ang kanyang koneksyon at madali lamang na kinuha ang tiyan sa nilang lahat na makapasa. Kaya naman ay sinabihan nito ang ating bida na ibigay na nito sa kanya ang permit na kanyang hawak dahil sa hindi naman nararapat ito na makuha niya. Binalaan naman siya ng isa at sinabi na huwag niyang gagalitan ang taong ito dahil sa napakadelikado niya, tinuwanan naman siya nito at sinabi na nagawa lamang nitong mapatamba bago pa man makaharap niya, dahil noon ay ikino-consider pa niya itong ang kanyang pinakamalakas na makakaharap sa huli. Matapos ay inutusan nito ang lahat na agad na palibutan ang ating bida at kuhanin sa kanya ang permit na hawak nito, na sinang-ayunan naman ng kasama niya at sinabi na sumang-ayon silang lahat sa plano nito upang patas nilang paglabanan ang permit sa huli ng sila-sila lamang, dagdag pa ng isa na tama siya dahil sa huli ay ang mananalo ay kailangan din na magbigay ng kahit na papaano sa mga matatalo. Nang inutusan naman nito ang kalbo niyang kasama at sinabi na ang halimaw na nasa kanilang malapit ay siya na ang bahala, at huwag nitong hahayaan na makalapit sa kanila, at siya na ang bahala kay Shinkan, na masaya naman nitong sinang-ayunan. Nang sinabihan naman siya ng kasama nito na tumakbo na sila dahil sa kailangan nilang maitaboy ito, ngunit mayabang nitong sinabi na hindi na kailangan pa na gawin iyon, dahil nagawa naman niya na makita kung papaano lamang na tinalo ito ng ating bida. Sabi pa nito habang naghahanda ang halimaw na umatake, na sa tingin niya ay dahil ito sa matinding pagkagutom ng mga halimaw kaya naman ay hamina na ang mga ito ng husto, bukod doon ay nais din niya na makapas lang ng kahit na isa man lang sa nagaganap na pagsusulit. Kaya naman matapos niyang salagin ang pag-atake ng halimaw, ay gulat nitong tinignan ang kanyang kamay na bigla na lamang na nabali, at dumiretso sa kanyang muka, upang mapatalsik siya sa di kalayuan. Sa nangyari ay nainas naman dito ang tumatayong pinuno nila at sinabi na mukhang sa utak niya tumubo ang mga buhok nito upang hindi na makapag-isip ng tama, matapos ay sinabihan niya si Shinkan na mukhang ang dalawang halimaw lamang nitong pinaslang ang may kung ano.
Nang bigla naman siyang sinugod ng ating bida, ngunit bigla naman itong nag-alangan at napasabi na maling kamay ang kanyang gamit sa pang-atake ng mga tao, dahil kung ang kaliwang kamay niya ang gagamitin niya ay malakas na taytilapon ang isang ito. Sabi pa niya na matapos niyang makain ang Tier 2 monster ay ang kanyang kaliwang kamay ay nagawa ng maging isang Tier 2. Dagdag pa doon ay nagagawa na din niya ang magpalabas ng tentacle tail sa kanyang kamay ng may habang 8 sentimetro, at ang kanyang lakas ay 10 beses na mas malakas kumpara sa normal na tao. Kahit pa siya ay hindi nasa estado ng pagiging halimaw ngayon, ay may lakas pa din ito ng Tier 1 monster, at tingin niya ay magagawa niyang mapatay ang binatang ito. Dahil dito ay mabilis niyang kinontrol ang lakas ng kanyang pagsuntok, ngunit nang tumama ito sa mukha ng binata, ay napasabi naman siya na mukhang minaliit nito ang kanyang lakas, kaya naman ay agad niyang sinuri ito kung humihinga pa. Kaya naman na makitang buhay pa ito ay agad na niyang binitawan ang binata, at tinanong ang iba pa na kung nais pa din ba nilang ipagpatuloy ang nais ng mga ito na pagkuha ng permit sa kanya, nang bigla naman silang natigilan ng malakas na napasigaw ang isa habang tumatakbo at ito ay humihingi ng tulong sa kanila. Dahil doon ay sinabihan naman nito si Shinkan na kailangan nitong iligtas ang kanyang kasama, at pagkatapos ay bibigyan siya nito ng 50,000 bilang kabayaran ng kanyang pagtulong. Matapos ay agad itong humingi ng tawad at sinabi na nagkamali siya ng akala sa kanya, at mukhang hindi talaga ito gumamit lamang ng kanyang koneksyon, at nararapat lamang sa kanya mapunta ang permit. Sa nangyari ay sinang-ayunan na lamang ito ni Shinkan. Sa control room ay galit na galit ang isa na napasabi na ang lahat ng mga ito ay mga basurang walang silbi. Kaya naman dahil doon ay agad naman na tumawag ang boss nito sa control department at sinabihan ang mga ito na kailangan nilang mas pahirapan pa ang nagaganap na pagsusulit sa mga kalahok, at kailangan nilang pakawalan ang monster number 21 at 23, sinubukan pa na tumutol dito ng kanyang kausap ngunit sa nagalit naman ito, kaya naman ay agad na nalang nila na sinunod ang utos nito. Nang napasabi naman ang kasama nito na ang mga halimaw na sinabi niya ay mga nasa peak Tier 1 monster na mula sa kanilang mga eksperimento o mas malakas pa, kaya naman nakakasigurado sila na ang Shinkan na iyon ay tuluyan ng mamamatay. Sinabihan naman siya ng boss nito at sinabi na hindi siya mapapatay ng dalawang iyon, dahil sa tingin niya ay magagawa pang ma-awakened ang kanyang transcendent ability, dahil ang mas malakas na mga kalaban ay magagawa lamang na matrigger ang kanyang awakening. Sa nangyari ay napatanong naman ang kasama niya na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon, na sinagot naman ito at sinabi na ang dalawang halimaw na iyon ay nasa experimental zone pa, kaya naman ay mayroong isolation door sa pagitan ng deployment zone at ng experimental zone, at kailangan niyang magtungo sa ikalawang palapag at wasakin nito ang main power at ang backup supplies para sa lugar ng pagsusulit. Sa nangyari ay napasabi naman ito na kung gagawin niya iyon ay ang lahat ng mga kulungan ay magbabukas, at mabilis na susugod ang mga ito, kung wala ang electric grid upang maisara ang deployment hatch. Sabi pa nito na ang 15 mga halimaw sa lugar na iyon ay mga Tier 1 monster, at 18 dito ay nasa peak Tier 1 na, at ang mga ito ay magtutungo sa lugar ng pagsusulit. Dagdag pa niya na ang pagkawala ng kuryente ay magagawang ma-disable ang mga forfeit button upang magawang makatakas ng ibang mga kalahok, at ang lahat ay magagawa lamang kainin ng halimaw, na masaya naman na sinang-ayunan ng supervisor at sinabi na hindi ba naparito sila upang itaya ang kanilang mga buhay, at ang mamatay sa lugar na ito ay normal lamang. Hindi naman sinang-ayunan ng kasama niya ang plano nito dahil sa kapag nahuli siya ay mapapatawan siya ng death penalty, kaya naman ay bakit hindi na lamang nila abandonahin ang misyon na ito, ngunit sinabihan naman siya nito na ito ay ang utos mula sa fan family. Bukod doon ay nagawa ng makapagdeposito ng mga ito, at hindi ba niya alam ang kapalit ng gagawin niyang aksyon. Kaya naman ay wala na itong dapat pa na ikabahala, dahil sisiguraduhin niya na hindi siya mamamatay. Bukod doon ay magbibigay pa siya ng 10 milyon dito bilang karagdagang bayad at tutulungan na makalabas sa syudad. Sa nangyari ay natuwa naman ito upang agad siyang mapapayag. Sa lugar ng pagsusulit, ay habang kinakaharap ng ating bida ang mga halimaw,
ay namamangha naman ang lahat at napapasabi na mahirap para sa kanila na isipin na nagawa niyang matalo ang mga ito gamit ang kanyang mortal na katawan, kaya naman ay sinabi nito kay Shinkan na huwag itong mag-alala dahil sa ang pangako ay pangako, at kahit na ang iba ay hindi magbigay ay handa siyang abunuhan ang lahat ng halaga. Nang bigla naman na napasigaw ang ating bida at napasabi na mag-iingat sila dahil sa may parating na panganib, matapos ay bigla na lamang na may tumalon sa itaas ng tatlo, kaya naman ang napalingon ang isa sa kanyang itaas, ay mabilis niyang itinulak palayo ang kanyang mga kasama, upang siya lamang ang mapahamak. Nang narinig naman ni Shinkan ang sinabi ng nasa kanyang malapit dahil sa nagtataka ito sa nangyayari, dahil wala pang kalahating oras mula ng kanilang unang pagsusulit mula nang magupisa ito, ngunit ang ikalawang wave ay nag-uumpisa na kaagad, kaya naman ay napasabi siya na kung babaguhin ng mga ito ang mga patakaran ay dapat na sinabihan muna ang lahat ng mga kalahok. Nang napansin naman ng ating bida na ang aura ng mga ito ay nalalapit na sa isang tier 2 monster, at sa tingin niya ay upang magawa na hindi siya makapasa sa pagsusulit na ito, ay nais nilang gamitin ang lahat ng paraan na kanilang gawin upang mangyari iyon. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, at nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!